Paunang salita lamang po para po ito sa mga pumapabor o gusto po na mapospon ng halalan. Huwag po ninyong panunuorin ang content na ito dahil masasaktan lang po kayo, maiinis dahil wala pong sasabihin dito o wala kayong maririnig na postpone na po ang halalan. Ang content pong ito ay tumutukoy lamang po sa mga sirkumstansya at ebidensya na tuloy na po ang barangay at SK election. Kaya kung gusto mo po na ma-postpone ang halalan, pabor ka po na ma-postpone ang halalan, hindi po para sa iyo ang bidyong ito. Magandang tanghali po sa lahat mga kabarangay, sa lahat po ng mga aspirante. Huwag po kayong patatalo sa mga black propaganda na ginagawa po ng iilan na sinasabing postpone na nga po ang halalan. At yung mga nasisiraan po ng loob, ay tibayan po ninyo ang inyong mga kalooban. Ang dalawang panukalang batas po na inihain sa Kongreso ay isang hakbang pa lamang po ang nahahakbang nito. Marami pa po ang pagdadaanan nito para po siya ay maging bagong batas. At sa tingin po natin mga kabarangay, ay hindi na po ito makakarating sa kanyang patutunguhan dahil gahol na po siya sa panahon, sa oras, at kung napapansin po ninyo ay wala pa rin pong isinusulong hanggang ngayon ang Senado na kailangan po ay may ambag ito or may ayuda ito doon po sa ginawang proposed bill ng Kongreso. Dahil parang kuryente po yan, negative at positive. Hindi po magkakaroon ng power kapag negative lang or positive lang. So yan po ang katotohanan mga kabarangay. At ang COMELEC po ay patuloy po sa pagbibigay ng oryentasyon sa iba't ibang panig po ng ating bansa sa mga barabarangay. Yes po, may mga natapos na po, may mga nakapag-seminar na, at napakarami po ng naka-schedule na barangay sa buong Pilipinas po, itong August po na ito mga kabarangay. Kaya tuloy na tuloy po ang barangay at SK election. Na bagamat meron pong mga panukalang batas na nagpo-postpone o gusto na ma-postpone po ang barangay at SK election, yes po, tuloy na tuloy ang barangay at SK election sa November 2, 2026 dahil ang umiiral po na batas ay itong ang Republic Act 12232. Sa mga hindi po nakapanood ng aking mga naunang video, dadagdagan po natin o ibabalik ko po, sasabihin kong muli, yung mga facts, o mga indikasyon na talagang tuloy na po ito. Si Madam Leni Robredo po na dating Vice President natin, na mayor po ngayon sa Naga City, ay humingi o sumulat po sa COMELEC para isabay ang gaganaping plebisito sa kanilang lugar para po maging highly urbanized city ang Naga City. So pinayagan naman po yan at kinatigan po ng COMELEC. Mga kabarangay, si Madam Leni po ay may connection din po yan sa mga nasa taas dahil talagang national figure po siya. So, kung hindi po matutuloy ang halalan, bakit pa siya magre-request na yun nga po, isabay yung plebisito sa kanilang lugar sa barangay at SK election? At bakit naman sasagutin yan ng COMELEC ng oo, pwede, kung wala naman palang magaganap po na halalan? At ang liga po ng mga barangay president, yung abogado po nila, sinasabing, ito nga pong si Attorney Al Agra, na sinasabing para hindi ka maagrabyado, dapat may alam ka. May paparting na po, o paparting na daw po, ang barangay at SK election sa November 2. At ito pong si Deputy Speaker Kong Albi Benitez, sinabi po niyang madayon na. Dahil yung pong mga sirkumstansya na kanila pong nakikita noon para mag-file ng bill na yung nga pong House Bill number 8886, sa tingin daw po niya ay wala na. So hindi na existing.
Kaya po madayon na. Si attorney, si ano po yan, si Congressman, Deputy Speaker Benitez. Ang ating pong bagong Senate President, Lantaran po, na sinasabi niya na kapag na-postpone pa ang barangay at SK election, unconstitutional na daw po ito. So tuloy po para sa kanya. At siya po ay tutol na ma-postpone po ito, maging ang ilang senador po. Si Madam Amy po na promotor palagi ng pagpo-postpone, bagamat meron po siyang nakabinbin na na Senate Bill number 2067, ay hindi na po nagpaparandam ngayon kung ano na po ang nangyari doon po sa kanyang bill o panukalang batas na postponement po ng barangay at SK election. Mga kabarangay, maraming ang ebidensya at indikasyon na hindi na po mapopostpone ang barangay at SK election. Tuloy na po ito. Real talks based on facts.